basa. Nasaan siya? Ate Vicky, Daddy's still sleeping. May balita na ho ba kayo kung sino nakabangga kay Froilan? May kakilala ba kayong nakagalit ni Mr. Froilan? Mababait silang tao, kaya imposible. Sana ituloy po nila yung investigation nila. Dapat mabigyan po ng justice yung nangyari kay Daddy. Maniwala ka, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Dinig na dinig namin na may ginawa kang masama kay Daddy. Bakit hindi niyo na lang antayin magising ang daddy? Para sa kanya niyo mismo marinig ang katotohanan. Grabe ka talaga. Hindi naman obsessed, no? Sinumpa ko na sa sarili ko na balang araw, mapapalitan ko na rin si Olivia sa puso ni Froilan. Hello, Shine? Kailan pa kasi kayo uwi? Shine, malapit na kami ha. Relax ka lang, huwag ka na mag-panic. Okay po. Kuya, parang nandun sila sa room ni Mami at Daddy. Paano ka nakapasok dito? Kuya, pinapasok namin sa Ate Vicky. Ate Vicky, please don't leave us! Si Mami nga, iniwanan kami. Pwede naman kayo magkaroon ng bagong mommy ah. Talaga po? Oo naman, dahil payag ako maging bagong mommy niyo. Tama na! Shine, sa kabilang room muna kayo. Kuya, ano ba talaga yung nangyayari? Naguguluhan na talaga ako. Ngayon na! Shine! Makinig ka na lang muna kay Kuya, please. Mag-uusap lang kami ni Ate Vicky. Okay, fine. Let's go na nga, Mickey. Bye-bye po. Bye-bye, Ate Vicky. Bye-bye. Tama na yan! Go na, Mickey. Cha. Vicky. Don't. Tara na. Come on. Ate Vicky, lagi sinasabi sa amin ni Mami na huwag na maging rude. Lalo na sa'yo. Dapat lang. Pero lumalaki kayong bastos. Kagaya nga na sinabi ko, ako na ang magiging bagong mommy niyo. No, Ate Vicky. Nag-iisa lang si Mommy and no one can replace her. Ate Shine, totoo bang si Ate Vicky na yung magiging mommy natin? Hindi ko alam eh. Kasi kahit wala naman si Mommy, sa kanya pa rin tayo nang galing. Si Ate Vicky, ate lang natin siya. Paano natin siya magiging mommy? Eh bakit sabi ni Ate Vicky siya na yung magiging mommy natin? Hanggang ngayon, loyal ka pa rin sa mommy mo. Pero, wala na kasi mommy mo eh. Patay na siya. Kaya, wala na kayong magagawa. Eh, ako lang yung pinagbili na ng mami niyo na mag-alaga sa inyo. No way! No way! Ang sabihin mo, no choice! Wala kang magagawa. Wala kayong magagawa. Pero okay lang yan. Sa umpisa lang yan. Kasi masasanay rin kayo. Sooner or later, matatanggap niyo rin na ako na ang magiging bagong mami niyo. Okay ba yun, mga anak? Kaya pala kanina nag-away sina ate at kuya. Si Ate Vicky, mabait naman siya eh. Pero syempre, isa lang ang mami natin. I love Mommy and Daddy. I miss them already. Mickey, lahat naman tayo namimiss natin si Mommy and Daddy. Ate Shine, thank you, Papa Jesus. Time na. Papa Jesus, sana po umuwi na po si Mami para po hindi na po kami magkaroon ng new Mami. Papa Jesus, I want to bike with Daddy. Kailangan po namin si Daddy. Mga bata pa po kami. Hindi po namin kaya pag wala si Daddy. Ikaw niyo po kami ni Kuya para maalagaan po namin yung mga kapatid namin. Please help us to be strong for Dad. Lord, sana pakibulong po kay Daddy na nandito pa rin po kami, naghihintay pa rin po kami para sa kanya. Pakisabi rin po na we miss him and we love him very much. Cha, matulog na kayo ni Mickey, ha? May school pa tayo tomorrow.
tatabihan ka namin ni Ate Shine, okay? Ako naman dito sa dude ko. Okay? Ate Faye, bakit sabi ni Ate Vicky tatabihan niya daw kami? Kuya, sabihin mo nga sa kanila na bawal na si Ate Vicky dito. Shine, Nikki, Cha. Nakapasok lang si Ate Vicky noon dito sa house natin kasi wala kami ni Ate Faye. Ngayon, di na siya ulit makakapasok dito. And that only means na hindi na niya kayo pwedeng lapitan o tabihan. Okay? Okay. Bakit ganun, ate? Kasi ngayon yung bili ni Dad. Kaya kailangan sundin natin. Sige na, sleep na kayo. Lie down na. Shine, move ka dun. Lie down na. Sarap pagsasampalin ng mukha ng dalawang panganay na anak ni Froilan. Lalo na yung Faye. Alam mo kung makasta para siyang yung nanay niya eh. Manang-mana. Buisit. Bes, mga bata lang yung kinakalaban mo. Pwede mo nga silang utu-utuin. Yung tatlong pinakamaliit, madali naman mahuli yung kiliti nila eh. Pero yung dalawa, si Faye at si Justin, ang titigas ng ulo. At lalo pang lumakas ang loob dahil pumapapil yung Ted na yun eh. Buwis talaga. Nako, problema nga yan. Siyempre, hindi naman nila basta-basta tatanggapin yung panghihimasok mo. Unang-una, bistado ka na rin dalawang anak ni Froilan. Pangalawa, nandyan si Ted para tumayong magulang ng mga bata. Pwede ba? Ako na lang ang nag-iisang kamag-anak ng mga bata. Kaya mas may karapatan ako sa kanila. Hindi ako bobo, hindi ako tanga. Alam ko kung ano ang karapatan ko. Paghandaan ko na nga to eh. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, tatanggapin nila ako. Hello? Tungkol dun sa pinapaasikaso ko. Ate! Naman, kaayos naman yung hair ko. Malilito naman ako eh. Shine, lahat tayo malilate na, okay? Wait lang, wait lang. Hindi, ang gulo-gulo pa ng buhok Mickey, ko. Hindi ko na- please concentrate on eating. Excuse me, Yaya. Mickey, please, one more last subo, okay? Please. Dude, di ba sabi ni Mami, kailangan kumakain tayo palagi sa morning? After that. Sige lang. Huwag mo kamutin siya. Huwag mo kamutin. Shine, are you okay? Mickey, please, Sanay kasi si na Mickey at yan na si Mami nagpapakain sa kanila. At si Mami rin yung nag-aayos ng hair ko. Ate, masyadong masikip yung suot ko na sapatos. Ang sakit-sakit tuloy yung paa ko. Mamaya na. Look, lahat naman tayo, nasanay na si Mami yung nag-aayos sa atin, di ba? Kuya, how are we gonna do this without her? Hindi mo talaga kakayanin. Kaya ako nandito ngayon dahil alam ko na kailangan niyo ko. Dito ka na naman. Di ba nga sabi ni Tito Ted na huwag ka na mangingil Yang sa amin? Tito Ted din niyo. Siya ang hindi dapat nakikialam. Ayon sa batas, ako lang ang may karapatan sa mga interes ninyo. Kaya simula sa araw na to, ako na ang magiging legal guardian niyo. Siguro nga kailangan namin ng legal guardian. Pero hindi ikaw yun, ayaw namin sa'yo eh. Kuya. Kuya, nakalagay dito qualified si Ate Vicky.
Tama. At kung iisa-isahin niyo yung laman yan, malalaman niyo kung bakit sa akin rin ang bagsak ninyo magkakapatid. Kumato si Froilan. Patay na si Olivia. Naiwan nila yung 5 nilang anak, puro minor de edad. Kakailanganin talaga nila ng isang legal guardian to manage their affairs. Kaya nga po talaga ako nagsadya sa inyo, attorney. Iniisip ko lang naman yung kapakanan ng mga bata eh. Gusto ko silang tulungan. By all means, matutulungan mo sila, Vicky. Dahil ikaw lang naman talaga nag-iisang kamag-anak ng mga Santos eh. At kung pagbabasihan natin ang batas, sa'yo talaga mapupunta ang responsibilidad at karapatan para maging legal guardian ng mga bata. Kuya, wag kang papayag. Kaya natin alagaan yung mga kapatid natin. We don't need her help. Talaga lang, ha? Kaya nyo? Tingin nyo kaya nyo? Alam mo, Faye, bukod sa legal na dahilan, ako lang din naman ang nakakaalam kung ano yung mga personal niyong pangangailangan eh. Dahil sa bawat araw na inilagi ko rito, kasama ko ang mami ninyo sa pag-aalaga sa inyo. Diba? Sandali lang, Cha. Bakit parang may rashes ka? Teka lang. Tignan mo nga to. Bumabalik na naman ang allergies niya. Sigurado ako hindi niyo siya binigyan ng gamot niya. Binigyan niyo ba? Hindi, di ba? Ay, naku. Oh, teka. Mickey, di ba PE ka today sa school? Di ba you have PE class? Bakit hindi siya naka-PE uniform? Dai, kunin mo yung PE uniform niya. Mickey, come here. Oh, Shine. Ikaw naman, bakit naman hindi ka pa rin marunong mag-ayos ng buhok mo hanggang ngayon? Ha? Ay, nako. Kids, halika na. Let's go! Malilate kayo sa school. Halika na! Dali! Ay, nako, guys. What would you do without me? Kuya, what are we gonna do? Hello? Tito Ted? Attorney, nagsusumbong sa akin yung mga bata. Ayaw talaga nilang maging guardian tong si Vicky. Pero si Vicky ang nag-iisang kamag-anak ni na Froilan at Olivia. Sa kanya talaga babagsak lahat ng pamamahala at guardianship ng mga bata. Pamamahala ng lahat ng ari-arian nila. Pwera na lang kung tanggihan ni Vicky ang responsibilidad. Wala talaga akong tiwala dito kay Vicky eh. Well, that's a different story. Legal ang pinag-uusapan natin dito, hindi personal. Wala bang naiwang will si Froilan at si Olivia? Unfortunately, wala pa. Well, we spoke about it once or twice. I told them about that, pero well, I tried, minadali ko sila. Pero siguro naisip nila na bata pa talaga sila. Hindi sumagi sa isip nila na pwedeng mangyari ang ganito until it happened. Please, attorney, sana magawa natin ang paraan to. Malaki ang nakataya dito. Yung negosyo na pinaghirapan nila Froilan at ni Olivia. Please, magawa natin ang paraan na hindi maging guardian tong si Vicky. Daddy, nadapa po kanina si Mickey sa school. Di ba, Mickey? Nadapa kanina. Daddy, alam niyo po ba? Ang kulit-kulit itong dalawa na po. Ate, di ba may secret ka? Wala akong secret. Tama na. Shine, dalhin mo muna si Mickey tsaka si Cha sa labas, ha? Mag-usap lang kami na Ate Faye. Sige pa kaya. Tara na, Mickey. Happy anniversary, Mommy and Daddy. I love you so much. Hey! It's okay. Daddy, paano na po ba kami? Talaga po bang iiwan niyo na lang kami kay Ate Vicky?
Please lang, ang sama-sama po niya sa amin. Huwag niyo naman po kami iwan. Wala na nga po si Mami. Faye. Faye, I know how you feel. Pero, isipin na lang muna natin yung binilin sa atin ni Mami. Justin, lagi mong babantayan ang mga kapatid mo, ha? Ikaw ang panganay. Gagawin mo ang lahat ng paraan para ilayo sila sa panganib. Tandaan mo yan. Dad, I'm so sorry kung minsan nawawalan na ako ng hope. Dad, I promise to be a good ate. Hindi ko pababayaan yung mga kapatid ko. Ate, Manang. Manang, pakiakit naman. Please po. Thank you. Ito, pakibalikan mo to, ha? Manang, kanino po yan? Kay Vicky. Kay Ate Vicky? Saan niyo po dadalhin yan? Sa kwarto ng daddy mo? Mana, bakit niyo dadalhin yan doon? Pinapalipat ko na kasi yung mga gamit ko doon sa kwarto ng mommy at daddy niyo. Gusto ko kasi sana mas malapit na yung kwarto ko sa kwarto niyo para mas madali ko kayong mamonitor. Ate Vicky, hindi ka pwede lumipat doon. Para kay Mommy tsaka kay Daddy lang yung kwartong yun. Kung ano yung para sa kanila, para sa akin na rin ngayon. Kasi alam naman natin kung ano ako dito, di ba? Hindi naman ako katulong para magtiis doon sa dati kong kwarto. Ako na ang legal guardian niyo ngayon. Kaya, that only means one thing. I get the best room in the house. No way! No way! Huwag mo ako no way, Justin, ha? Kung yung mga magulang mo napapalampas yung pagiging matigas ng ulo mo, pues, ibahin mo ko. Dahil hindi yan uubra sa akin. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung matigas ng ulo. Kaya lahat kayo, ha? Makinig kayo, ha? Simula sa araw na to, ako na ang masusunod sa pamamahay na to. At walang sino man ang pwedeng question sa mga desisyon ko. Malinaw? Oh, ano pang hinihintay nyo? Ipasok nila yung mga gamit ko doon! Vicky! Bilisan nyo! Vicky! Ano ka ba? Wala silang kalaban-laban sa'yo. At baka nakakalimutan mo, nandito pa rin ako. At kung sa ating dalawa lang, ako ang mas dapat na maging legal guardian ng mga bata. Pwede ba, Ted? Kaibigan ka lang ng pamilyang to. Ako, kamag-anak at kadugo. Kaya tigilan mo na yung kakapapel mo. Hindi ako pumapapil, Vicky. Oo nga. Kaibigan lang ako nila Froilan. Pero nagmamalasakit ako sa pamilyang to. Justin, Faye, nakausap ko na si Attorney Esguerra. Ang sabi sa akin ni Attorney, na pwedeng i-grant sa akin ng korte ang pangangalaga sa inyo. Ninong Ted, sana nga po kayo na lang yung legal guardian namin. Oh, sweet! Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan dito eh. Hindi mahalaga kung ano ang ayaw at sa gusto nyo. Ang mahalaga dito kung ano ang legal at kung ano ang tama. I agree. Kaya Vicky, ang gusto ko lang, patas ang laban. Kaya habang hindi pa bumababa ang desisyon ng korte, pwede ba? Tantanan mo muna yung mga bata. Huwag ka muna pumunta dito. Iset, napipikon na talaga ako. Talagang hinahamon ako ng lalaki. Bes! Ano ka ba naman, Bes? Huwag ka naman magwala dito. Sorry. Nabigla lang ako. Sorry. Hinay-hinay lang kasi, Bes. Walang mangyayari pag pabigla-bigla ka. Nayupak naman talaga yung Ted na yun eh. Ano akala niya? Akala ba niya ako magpapatalo sa kanya? Hindi ako aatras. Wala akong pakialam kahit hawak na si Faye at Justin dahil meron pa rin ako natitirang 3 alas. Kawawa naman po yung mga kapatid ko.
wala man lang po silang kamalay-malay na nanggugulo na po sa amin si Ate Vicky. Don't worry. Ako nang bahala sa Ate Vicky nyo. Basta ang intindihin nyo yung pag-aaral nyo, ha? Ako na rin palaging dadalaw sa daddy nyo. Kaya kayong dalawa, please. Kayo nang tumingin-tingin sa mga kapatid nyo. Ninong Ted, sana naman po kayo na lang yung legal guardian namin. Para hindi na kami malapitan ng Vicky na yun. Oo nga, Faye. Kaya lang, merong proseso na dapat sundin. Kailangan mapatunayan muna sa korte na qualified ako para maging legal guardian nyo. Sureball na po yun, Tito. Tsaka, nagtitiwala naman po sa inyo si Daddy, di ba? Wala naman pong reason para ma-disqualify kayo, di ba po? I go to school. Ina. Jump! Okay, do the funny. Stay here, baby. Yaya. Bye, Yaya. Bye-bye, Manang. Bye-bye, Manang. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Ingat. Huwag kayong mag-alala mga bata. Iingatan ko kayo. Malapit na yung family day sa school. Kakasad na kasi wala si Mommy, wala na rin si Daddy. Pwede pa rin naman tayo umattend sa family day, di ba, Kuya? Frylan, tayong dalawa talagang para sa isa't isa eh. Kaya nga pinaghahandaan ko ng pagbabalik mo. When is Daddy coming home? Babalik din siya sa atin soon. Kaya for now, kami na muna ni Kuya mag-aalaga sa inyo. Tutit, may sasabihin po ko sa inyo. Kasi po si Ate... Kuya, ano dapat nating gawin? Pagkintay na lang siguro. Pag nagising na si Daddy, pwede niyo na tayo pagtanggol kay Ate Vicky. Siguro mas mabuti. Mas mabuti kung pagsamahin ko na lang kayong dalawa ni Olivia sa impyerno!